At siyempre, isa pong kagalakan din sa magulang na nandito yung aming panganay na anak at ang aming manugang at ang aming bunsong anak na so sabi ko nga nadagdagan lalo yung kaba. Alam po ninyo, isang napakahalaga na dapat po nating malaman yung halaga, no, ng mayroong birth certificate, no? Bakit? Siguro hindi lingid po sa inyo na may isang mayor na kinu-question yung kanyang birth certificate kung siya ba ay Pilipino o ano yung kanyang lahi. Kaya isang napakahalaga po na mayroon po tayong birth certificate, di ba? So, yan po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So, tayo muna ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na kami, O Diyos, ay sa pananambahan namin ito ay kami po ay inyo pong sasamahan at pangungunahan at kayo po ang maluwalhati, maparangalan at maitaas. Kaya't kami, O Diyos, ay samahan at malaya po kayong mangusap sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito. O Diyos, muli, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Nabasa ng ating pong presider yung talatang 13, no? Sinabi ni Jesus sa senturyon, "Humayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya at gumaling nga ang alipin ng oras ding iyon." Pansinin, ayon sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, pinagkalooban na ng pananampalataya o pananalig ang senturyon. Mayroon na siyang pananampalataya. Kung inyo pong maalala, yung aking pong ipinangaral po dito noon na ang paksa po natin noon ay mga taong binigyan ni Hesukristo ng pananampalataya. At ito ngayon yung pamagat naman ng ating pong pag-aaralan, halaga ng mayroong pananampalataya kay Hesukristo. Kaya sabi ko kanina sa introduction, napakahalaga yung mayroon tayong birth certificate. Pero itong ating pag-aaralan, napakahalaga na mayroong pananampalataya kay Hesukristo. So yan po, pag-usapan natin ang kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Hesukristo. Ano bang kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Jesus? May 3 tayong puntos na bibigyan ng pag-aaral, no? Sana po mayroon po kayong hawak na Biblia para masundan po lalo. Una, kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Hesukristo. Una. Ikalawa, tugon o katugunan sa mga mayroon ng pananampalataya kay Jesus. Ikatlo, paalalang babala sa mga hindi sumasampalataya kay Hesukristo. Unang puntos na pag-aaralan natin, kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Hesukristo. Pansinin yung talatang 5. Sabi rito, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon
na nakikiusap sa kanya. Sabi rito, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, ang Capernaum ay isang lugar sa baybayin ng dagat ng Galilea. Alam niyo yung mga Biblia na iba, may mapa. So, makikita niyo po yan. Sabi rito, lumapit sa kanya ang isang senturyon. Ang senturyon, isang pinuno na namamahala sa isang daang kawal. Ibig sabihin, kapitan. No? O mayroon tayong kapatid na dating Philippines Constabulary. So alam nito. So siya, kapitan siya, sa madalit sabi, may katungkulan ang senturyon. Lumapit kay Jesus at hiniling nito na pagalingin ni Jesus ang kanyang alipin na may sakit. Pansinin, ang ipinakitang pananampalataya ng isang may katungkulan, talatang 5. Sabi rito, lumapit na nakikiusap kay Jesus. Kahalagahan ng mayroong pananampalataya kay Jesus tulad ng kapitan ay nagagawa na niya ang lumapit kay Jesus para manalangin. Natuto ng mag-pray, manalangin ng tama. Itong senturyon ay isang hintil. Tawag sa mga lahing hindi mula sa Hudyo. No? Kapag nananalangin sila, ang mga hintil, paulit-ulit. Makikita yan sa Mateo 6, talatang 7. Ito yung pagkakasabi. At sa pananalangin, ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, pansinin, na tulad ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Talatang 8, huwag nga kayong tumulad sa kanila, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, makikita po natin, hindi sa haba ng pananalangin na paulit-ulit. Pero yan ang natutuhan ng mga hintil na pananalangin. Sa pananalangin ng kapitan, mapapansin kung ano lang ang kahilingan, sabi niya sa talatang 6, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubha siyang nahihirapan. Tamang pananalangin, kaya ang kapitan natuto siyang manalangin ng tama. Yung specific lang talaga, no? Hindi nakukuha yan sa dami ng mga sinasabi ang ipinapakita dito. Ang isang mayroon ng pananampalataya ay nananalangin lagi. No? Bakit? Dahil kilala na niya si Jesus. Kung kilala na natin si Jesucristo, buhay na natin ang panalangin. Kung kilala natin si Jesucristo, maging huwaran tayo sa pananalangin. Bago kumain, bago matulog, pagkagising sa umaga, bago pumasok sa trabaho, o bago magtrabaho, at ang iba ay patuloy pa na maging huwaran tayo sa pananalangin. So, dito natin makikita, okay lang na makita tayong nananalangin, no? Basta tama yung motibo. Kasi minsan, pag mali ang motibo, ay, kailangan ipakita ko na mapanalanginin ako. So, tama ang motibo natin. Itong kapitan, may katungkulan siya. Hindi siya nahiyang manalangin.
Dahil mayroon siyang pananalig kay Jesus. Iyan ang mga mayroon ng pananampalataya kay Jesucristo. Isang marka o palatandaan na mayroon ng pananampalataya at kilala na ang Panginoon Jesucristo, mapanalanginin. Ano? Mapanalanginin. Huwag mo nang hintayin na hanggang dito na yung tubig bago ka mananalangin, ay huwag namang aalon. Huwag na nating hintayin na tumating pa ang naglulutangan na yung sasakyan, lumulubog na yung mga bus, doon pa lang tayo mananalangin. Napansin natin, itong nakaraang bagyo, dinig na dinig mo yung mga panalangin at sigaw ng mga tao. O Lord, Panginoon, ano na ito? Huwag na nating hintayin na bumaha pa ng ganun kalalim at saka tayo mananalangin. Kung kilala natin ang Panginoon Jesucristo at mayroon na tayong pananampalataya, mapanalangin na tayo. Pansinin ang kapitan. Tawag niya kay Jesus, talatang 6, Panginoon. Binanggit ulit talatang 8, Panginoon. Ito ang tamang pagtawag sa Panginoon. Bagamat sa ibang salin ng ibang Biblia, ang gamit ay Ginoo. Tagalog na Tagalog ang ginamit. Ito ang magandang salin. Panginoon ang ginamit. Siguro, hindi ko alam kung anong dala yung Biblia. Ngayon, kung nagsisimula pa lang tayo, pwede naman na pagtiyagaan muna at gamitin muna iyang salin na ang gamit niya ay Ginoo. So, kilala ng kapitan si Jesus. Ibig sabihin, kung wala pang pananampalataya, hindi makikilala si Jesus. Ang tanong, kilala ba na natin si Jesus? Nawa, lahat na tayo na narito, kilala na natin si Jesus. At sinasampalatayan na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paglilinaw lang po, hindi sapat na kilala lang si Jesus. Kailangan sampalatayanan natin siya. Iba kasi ang kilala lang siya. Ang kilala lang siya sa isip, kilala siya na Jesus. Alam ng iba na may Jesus na napako sa krus. Sa isip, kilala. Ang iba nga, ginagaya pa nga. Tuwing sasapit yung tinatawag nilang mahal na araw o Kwaresma ba ang tawag dun? Ginagaya pa. Kilala nila sa isip. So, kilala lang sa isip. Ang tama, kilala siya at sinasampalatayanan na siya ay Diyos at sa kanyang salita. At syempre, hindi lamang kilala, oo nga, sinasampalatayanan, kailangan makita sa buhay o maisa buhay. Kahalagahan pa ng mayroon ng pananampalataya kay Jesucristo. Nagagawa na niya ang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pansinin, sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Mapagpakumbaba siya. Talatang 8. Tingnan po natin ang pagkakasulat ni Lucas
ito, sulat ni Mateo. Ano naman ang pagkakasabi ng pagkakasulat ni Lucas? Lucas chapter 7. Siguro magtataka kayo, bakit ganun? Parang iba yung sulat ni Mateo at sulat ni Lucas. Minsan kasi, sa mga manunulat at sinabi yan sa aklat ng Juan, na minsan hindi nilalagay lahat yung pagkakasulat ni Mateo at yung pagkakasulat ni Lucas. So, hindi, sabi doon, kung ilalagay lahat, sabi niya sa aklat ng Juan, hindi magkakasya. Yun ang pagkakapaliwanag. Lucas chapter 7, verse 6, anong sabi? Sabi rito, at si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya'y nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko itinuturing ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo, ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. So, anong kahalagahan ng mayroong pananampalataya kay Jesucristo? Nagagawa na niya ang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pansinin, may katungkulan siya bilang kapitan, ngunit hindi siya taong ma-pride. Alam niyo yung pride, mapagmataas? No? Hindi siya ganon. Hindi mapagmataas, hindi mayabang na tao, hindi ginagamit ang posisyon niya para magsamantala, mangapi, magpahina ng loob ng iba. Hindi niya ginagamit yung posisyon niya. Posisyon, minsan, inaabuso ito ng iba. No? Alam na natin, yung ating takbo ng politika. At siyempre, nahayag yung kanilang ugali kapag naluklok na sila sa posisyon. So, inaabuso na ng iba. Dito makikita natin kung itong senturyon na may katungkulan, nagpakumbaba siya na nakikiusap sa Panginoong Hesus. Ang nakikiusap ay maayos na pakikiusap. No? Hindi gaya ng ganitong pakikiusap. Ngayon din, Panginoon, pagalingin mo na ang aking aliping may sakit. Hindi pa kausap ang ganon. Inuutusan siya. Marami ngayon inuutusan ng Panginoon. No? Pag sila'y nananalangin, right now, Panginoon, ngayon din, Panginoon, ibigay mo, pagalingin mo. Hindi pakiusap. Pero sa mga mayroon ng pananampalataya kay Jesus, lumalapit na nakikiusap sa Panginoon. Isa pang kahalagahan ng mayroong pananampalataya kay Jesus, nagagawa na niyang unahin ang iba kaysa sa kanyang sarili. Talatang 6. At nagsabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubhas siyang nahihirapan. Ang banggit nga sa kay Lucas, mamamatay.
pagdating sa kagipitan o emergency, mapagmalasakit siya. Mayroon siyang concern sa iba. Pansinin, hindi para sa sarili ang inilapit ng kapitan kay Jesus, kundi sa ibang tao. Leader o pinuno. Makikita natin dito, dahil sa mapagmataas, dahil ayaw patawag, no? Na sir, di ba? Siguro, alam nyo ito, nag-viral ito. Ayaw patawag ng sir. Eh, yung kawawang pobre na waiter, pinatayo ng 2 oras sa harapan. Kaya mapapansin natin na yung mga tao, wala silang concern o malasakit sa kapwa-tao. Hindi siya malupit na amo, itong senturyon. Hindi siya malupit na leader. Hindi siya malupit na pinuno. Hindi niya inisip na alipin ko lang yan. Katulong lang yan. Tauhan lang yang mga yan. Madali lang silang palitan. Hindi niya inisip yun. Mapagmalasakit sa kapwa-tao. Isa ito sa kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Jesucristo na gagawa nating unahin ang iba. Bakit niya nagawa ang mga kabutihang ito? Yan ay dahil isa na siyang mananampalataya kay Kristo. 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 17, sabi roon, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tandaan, nagagawa ang mga nabanggit na kabutihan hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi sa tulong pa rin ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya walang may pagmamalaki o may pagyayabang sa Diyos at sa tao. Kaya wag nang umasta na parang hindi Kristiyano. Nabago na no? Paano minsan umaangat yung astang hindi na bago? Minsan, pag dumarating yung nagalit, no? Pag nagalit, parang hindi siya Kristiyano. Hindi ito katulad ng damit na huhubarin ko muna ang aking pagka-Kristiyano ngayon dahil ikaw, sinagi mo ko, kinat mo ko sa kalsada, bumaba ka dyan. Hindi ganon ang Kristiyanong nabago. Oo, totoo yun na umaangat talaga minsan yung galit. No? Kahapon nga sa aming prayer meeting, napakaganda ng ibinahagi ng nag-lead ng prayer meeting kahapon dahil umangat ito. Nagbigay ng karanasan ang iba na dahil sa pagkagalit ay ganun na lamang yung kanilang pagpipigil. At yun nga, may isa rin na nagsabi na yung palang kanyang pagpipigil sa galit ay
mas matindi. Ikaw ba naman yung gawing laruan yung bubong mo? Nagpapahinga ka doon. Lumalagabog. Ikaw ba naman yung akita mo itong tagulan tumutulo na, butas na yung yero. Naglalaro lang ng sarenggola, doon pa sila sa bubong. No? Magsasampay ng damit doon pa sa bubong. Ikaw ba naman? Talagang ganun yung pagpipigil mo. Ikaw ba naman yung nabarahan yung alulod at yung tubig dahil nabarahan yung alulod, pumasok sa loob ng bahay mo at umangat yung tubig na halos kadangkal doon sa loob ng bahay mo. Dahil lang doon sa sinampay nila na damit na bumara, na hangin siguro, nalipad ng hangin, bumara doon sa alulod. Ikaw ba naman na lalabas ka na lang sa pintuan, may nakaharang na bangko, at yung mga nakaupo doon, nagmamadali ka, naglalaro lang ng mga cellphone. Hindi ba nakakapagpigil talaga yon? At kung minsan naman, wala nga yung bangko, nakasandal naman halos yung motor na nakaparada doon sa pintuan. Kaya sabi ko, pag emergency, tapos tayo dyan. Hindi ka makakalabas kagad. Halimbawa lang, sumabog yung kalan. Halimbawa lang, paano ka lalabas doon? Inyong motor. Ang pintuan kasi namin, palabas, hindi siya paloob. No? At yung ano lang namin, patwalk lang. Hindi tulad ng kalsada na maluwag. Hindi, patwalk lang talagang daanan. So, nakita natin dito yung pagpipigil. Kaya, lagi kong pinaalalahanan ang aking pong may bahay, dahil siya, siyempre babae siya, maingay na kagad yan. Sabi ko, hayaan mo na. Hayaan mo na. Kasi mahirap talaga pag yung halos kamag-anak mo yung mga nakatira. So yun po ang isang bagay na nakita natin na huwag tayong umasta na parang hindi Kristiyano pagdating doon sa mga sitwasyon na nararanasan natin niyan. Tulad niyan, pagkagalit, madalas kasi dyan na aangat Ikalawang puntos na pag-aaralan natin. Tugon o katugunan sa mga mayroon ng pananampalatayang lumalapit sa Kanya, kay Jesus. Talatang 7, sabi rito, sinabi niya sa Kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Sinabi ni Jesus. Unang tugon o katugunan ni Jesus sa mga mayroon ng pananampalataya, hindi tinanggihan ni Jesus ang kahilingan ng mga mayroon ng pananampalatayang lumalapit kay Jesus. Iyan ang kahalagahan ng mayroon ng pananampalataya kay Jesus. Sinabi sa Kawikaan, Kabanata 15, talatang 29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit Kanyang dinirinig ang dalangin ng matuwid. Sa ibang salin, ang pagkakasabi, pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang mga matuwid, sila'y mga mananampalataya. Kaya sila'y naging matuwid dahil kay Kristo, hindi sa ating sarili. Ikalawang makikitang tugon o katugunan ni Jesus. Namangha si Jesus sa pananampalataya na mayroon ang kapitan. Pansinin, talatang 10. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa Kanya,
Ibig sabihin, nalugod si Jesus sa pananampalataya na mayroon ang kapitan. Ibig sabihin, sa mga mayroon ng pananampalataya, bukod sa siya'y nalulugod, ginawa pang patutuo sa iba ang mga mayroon ng pananampalataya. Di ba napakabuti ang Diyos? Talatang 10 sabi, at sinabi sa mga sumusunod sa Kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin sa iba, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Hindi ba tayo magagalak, matutuwa, na nalulugod ang Panginoon sa mga mayroon ng pananampalataya sa Kanya? At hindi lang ang Panginoong Hesus ang nagpatutuo sa iba. Nagpatutuo rin ang ibang mga tao. Tingnan niyo po yung Lucas, Kabanata 7, talata 4 hanggang 5. Sabi rito, nung dumating sila kay Jesus, yung mga inutusan ng senturyon, na ginausap silang mabuti nakiusap silang mabuti sa Kanya na sinabi, siya ay karapat-dapat na gawan mo nito sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. Ibang tao yung nagpapatutuo sa mga katulad ng senturyon na ito ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, nagpapatutuo yung mga sundalo niya marahil na siya'y isang makabansa o makabayang tao. No? Ay ngayon po, makikita natin yung sinasabi nila na makabayan, makabansa, pero iba yung mga motibo nila. So bakit nalugod si Jesus sa pananampalataya na mayroon ang kapitan? Balik tayo sa Mateo, talatang 8 hanggang 9 na binasa natin kanina. Sabi ng kapitan, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Nakita ni Jesus na tunay ang pananampalataya at tunay ang pagtitiwala niya kay Jesucristo, hindi peke na pananampalataya, hindi peke na pagtitiwala niya kay Jesus. Naniniwala siya na isang salita lamang mula kay Jesus ay sapat na para gumaling ang alipin niyang may sakit. Na hindi lapitan ni Jesus ang mga may sakit ay gagaling. Tunay na pagtitiwala. Naniniwala siya na kahit malayo si Jesus sa may sakit, ay gagaling ang alipin niya na may sakit. Tunay na pagtitiwala kay Jesus. Naniniwala siya. Hindi siya yung taong to see is to believe. Makita ka muna bago ako maniwala, hindi siya ganong tao. Naniniwala siya sa autoridad o kapangyarihan ni Jesus na kaya niyang magpagaling ng may sakit na hindi pa man nangyayari. Pero nananampalataya ng tutugon ang Panginoong Hesus sa kahilingan niya. Hindi pa nangyayari na gumagaling yung kanyang alipin. Pero napakalinaw yung pagkakasabi niya dito. Ito ang pananampalatayang ipinakita ng kapitan.
Talatang 9, nakita natin yung pagkakasabi, talatang 9 ng aklat ng Mateo, kabanata 8 po tayo. Ano yung pagkakasabi? Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad, na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. Kita nyo? Kinikilala niya yung otoridad ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Parang itinulad niya na ako rin ay isang may katungkulang tao na kapag sinabi ko ay mangyayari. Yung kanyang pagtanaw, pagtingin kay Jesus na isang salita mo lang, gagaling na ang aliping may sakit. Ito ang pananampalatayang ipinakita ng kapitan. Sa aklat ng Hebreo 11, talatang 1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi, yun ang pananampalataya. Yung inaasahan mo, mangyayari, at yung mga bagay na hindi pa nakikita ay mangyayari. Sa ibang pagkakasalin, sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Talatang 2 ng Hebreo 11, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya, kay Jesus. So, napansin natin, sabi ko nga kanina, kinalugdan ni Jesus ang mayroon ng pananampalataya. At yun, hindi lang niya kinalugdan, kundi, kumbaga saan yung salitang parang ipinagmamalaki pa niya itong mga taong ito na nagkaroon ng pananampalataya. Ikatlong puntos na po tayo. Sana po ay hindi pa kayo nakaidlip. Paalalang babala sa mga hindi sasampalataya kay Jesus. Ulitin ko ulit. Pangatlong puntos. Paalalang babala sa mga hindi sasampalataya kay Hesukristo. Pinuri ng Panginoong Hesukristo ang pananampalataya ng senturyon o kapitan. At sinabi na hindi pa siya nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel. Ang tinutukoy, ang hindi sumampalatayang mga Israelita, mga anak ng kaharian. Kaya yung pamagat nitong pangatlong puntos, paalalang babala sa mga hindi sasampalataya kay Jesucristo. Ang hindi sumampalatayang mga Israelita ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Ipinaliwanag ni Jesus na maraming mga Hudyo ang mawawala at maraming hintil ang maliligtas. Lucas 13, tingnan natin. Lucas 13, talatang 22. Ano yung pagkakasabi dito?
Ito po ang pagkakasabi ng Lucas 13, talatang 22 hanggang 30. Si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang lakad sa mga bayan ng mga nayon na nagtuturo habang naglalakbay patungo sa Jerusalem. At may nagsabi sa kanya, "Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas?" At sinabi niya sa kanila, "Magsikap kayong pumasok sa kamakipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutok-tok sa pintuan na magsasabi, 'Panginoon, pagbuksan mo kami.' At siya'y sasagot sa inyo, 'Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling.' Kaya't magsisimula kayong magsabi, 'Kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan.' Subalit sasabihin niya, 'Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling, lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan.' Magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin kapag nakita na ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo mismo'y inihagis sa labas. At may mga taong manggagaling sa silangan at kanluran, sa timog at hilaga, at uupo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sa katunayan, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli." Kaya sabi ko kanina, maraming mga Hudyo ang mawawala at maraming hintil ang maliligtas. Sa ating pong conclusion, nakakatakot na hinaharap ang naghihintay sa mga hindi nakakilala o hindi sasampalataya kay Jesus. Hindi ko kayo tinatakot. Kadiliman sa labas ng impyerno. May sinabi dito sa Isayas Kabanata 14, talatang 11, "Ang iyong kahambugan ay ibinaba sa Sheol, kamatayan. Pati na ang tunog ng iyong mga alpa. Ang uod ay higaan sa ilalim mo, at ang mga uod ang iyong pantakip." Sa Isayas 66, talatang 24, ang sabi niya, "At sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman." Kaya kailangan nating tiyakin na tayo ay nasa Panginoon, na sumasampalataya kay Jesucristo. Kahapon sa aming pong prayer meeting, ito ang aming conclusion. Kailangan tiyakin mo
na sa sarili mo ay nasa Panginoon tayo. Bantayan mo, bantayan natin ang ating sarili at yakin na tayo ay nasa Panginoon. Hingin natin ang awa at habag ng Panginoon na tumibay pa tayo sa pananampalataya habang naririto tayo. Marami ang pwedeng hatakin tayo para bumalik sa kasamaan. Hindi po siguro lingid po sa inyo. Naglalabasan po ngayon yung mga kumukontra sa salita ng Diyos, kumukontra mismo sa Diyos. Hinahanap ko yung day by day sa DCAS, hindi ko na makita ngayon. Marami ang humahatak ngayon para tayo ay hilain. Kaya magiging mangingat tayo, mapagbantay po tayo. Marami ang nagsasabi, bakit ganito na yung panahon? Parang iba na. Kailan lang ay nung kagabi lang nabasa ko yung isang message na hindi na tayo pwedeng kumain ng isda kasi marami nang namamatay dahil daw sa pangyayari. Mayroon din po akong narinig na mangyayari daw na ano lang naman ito, kumbaga sa parang siguro paraan para manakot o ano man yung kanilang intensyon. Lahat po ng bangko dito sa buong mundo isasarapan samantala. Yan po isang bagay na maging maingat tayo, maging mapagbantay po tayo. Tiyakin natin, anuman yung sitwasyon, nasa Panginoon tayo. Kaya sabi ko nga, hingin natin ang awat habag ng Panginoon na tumibay pa tayo sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon na lalo pa nating higit na makilala si Jesucristo. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakahalaga po, Panginoon, ito pong aming pong inaral po ngayong umagang ito. Kahalagahan ng mayroong pananampalataya kay Jesucristo, yung tugon o katugunan sa mga mayroon ng pananampalataya kay Jesucristo na lumalapit sa Kanya, paalala, babala sa mga hindi sasampalataya kay Jesucristo. Panginoon, nawa po, hindi lamang po namin ito narinig dito sa loob ng church, maging sa paglabas po namin, ay amin po nawang maipamuhay ito. At patuloy po, Diyos, na kami po, Panginoon, ay tulungan mo dahil nararamdam na po, Panginoon, yung iba't ibang klaseng nangyayari, Panginoon, sa aming kapaligiran. At ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy po, Panginoon, na kami, O Diyos, ay lagi pong nakaangkla sa inyo, O Diyos. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.